napakadakila ng pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa pagtatagumpay ng ating Panginoon, sapagkat sa pagtatagumpay niya, mga kapatid, ay tayo rin po ay nagtagumpay, tayo po ay nakabalik, binigyan ng buhay na walang hanggan. Our life was restored. Tayo tutungo sa pinakamainam na mga pangako ng Diyos sa atin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, at tayo po ay tumungo na sa mga salita ng Diyos. Nais ko po kayong anyayahan sa pagbasa ng kanyang mga salita. At tayo po ay tumungo sa maikling panalangin. Pero bago yan, basahin po natin sa John chapter 19, verse 30. Okay, sabi po dyan, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, sabihin po nating Amen. At tayo po ay minsan pang manalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos na buhay, ang Diyos na nabubuhay magpakailan-kailanman, ang Diyos na nagtubos sa amin, ang Diyos na may panukala ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na patuloy na naging mabiyaya sa amin, ang Diyos na nagbigay sa amin ng kalakasan. Tunay po, Panginoon, na Ikaw lamang po ang karapat-dapat na pagbigyan ng lahat ng papuri at pagsamba sa umaga po ito. At Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po kami na lumalapit sa iyo, sa iyong paanan, sa luklukan ng awa. At Panginoon, muli ay Ikaw ay manguna sa amin. Tulungan mo po kami, magpahayag ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Anoint thy servant, Lord, at sa akin, Panginoon, maraming kahinaan, maraming kakulangan, pero alam ko, Panginoon, na Ikaw ay mabuti at mapagbiyaya. At Panginoon, dalangin ko po na ang bawat makikinig ay pagpalain sa araw na ito, sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo, ito ang aming dalangin. In Jesus Christ's name we pray, at may magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito, mga kapatid. Salamat muli sa dakilang pribilehiyong ito na tayo ay makapaglingkod sa bawat isa at tayo ay gumanap sa araw na ito ang patuloy na fellowship, mga kapatid. At salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Lahat-lahat ay binibigyan natin na papuri sa Panginoon. So balikan po natin yung ating verse. Ang title ko po sa araw na ito ay Jesus Paid It All. So lahat ay binayaran ng Panginoon, mga kapatid. Do you believe that, mga kapatid? So lahat ay binayaran ng Panginoon. Sa John chapter 19 verse 30, may babasahin lang po akong dalawang verse. Dalawang aklat. John chapter 19 verse 30, sabi po dyan, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. So, ang salitang finish po dyan, mga kapatid, ay ang ibig sabihin ay to pay or to paid in full, mga kapatid. Kaya nung ang Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, lahat ay binayaran niya na, mga kapatid. Nung siya ay namatay sa cross of Calvary, lahat ay binayaran niya. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, for there is one God, mediator between God and men, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. So merong pagtutubos, meron pong pagbabayad. So salamat sa biyaya ng Panginoon sapagkat tinubos tayo, mga kapatid. Tayo ay ang Panginoon ay nagbayad ng napakalaki para lang po tayo ay ma-restore, matubos tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo makareceive ng Holy Ghost, tayo ay
ma-restore muli, mga kapatid. So, salamat sa ginawa ng ating Panginoon. Jesus paid it all. So, ang araw na ito, mga kapatid, ay dalawang section ko. Merong exhortation at meron din pong Bible study. So, ang topic na ito, mga kapatid, para lang po sa kaunting background. So, paano po ito dumating sa akin, mga kapatid? So, alam naman natin ito, lahat ay binayaran ng Panginoon. So, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na binayaran niya na lahat, mga kapatid. So, kung hindi binayaran ng Panginoon, wala po tayong salvation, tayo po ay we will be lost, tayo ay mapapahamak, tayo po ay hindi magtatamo ng blessing, hindi po tayo karapat-dapat na magtamo ng inheritance. So, by the grace of God, tayo po ay binayaran ng Panginoon ng lahat-lahat upang tayo po ay matubos, upang tayo makabalik at ma-restore yung buhay po natin. So, nagpapasalamat din po pala ako, mga kapatid, nung mga nakaraan dahil noong January 16 po ay naging kaarawan ko, mga kapatid. Salamat sa biyayang binigay niyo sa akin, sa lakas na binigay sa akin, mga kapatid. Pero nung time na yon, January 16, meron pong hindi inaasahan na nangyari. Patulog na po sana kami noon, mga kapatid, January 16. At nag-chat po yung si Sir Grace, hipag ng aking asawa, at si Brother Noel, na kanyang kapatid, ay si nanay po ay hindi maganda po yung pakiramdam. At hindi po siya makatulog at siya po ay masakit po ang kanyang tiyan, mga kapatid. So, January 16 ng gabi, kami po ay tumungo doon sa libmanan para sundiin si nanay sapagkat si nanay po kasi ay hinatid na nila Brother Noel patungo dito po sa Nagasana. Pero dahilan nga po sa sobrang lakas ng ulan, meron pong bagyo. So, ang ginawa po namin ay sinundo na rin po namin doon sa libmanan para mas mabilis. So, na-admit po si nanay doon po sa RMC at linggo, mga kapatid, ay hindi na rin po naka-attend yung aking asawa at kami lang po naka-attend ni Sarah at saka ako, mga kapatid. So, 4 na araw po na nandoon si nanay at kami po ay nagbabantay, si Sarah, ang aking asawa at saka ako. So habang po nagpapatuloy, nagbabantay, nagbubulay-bulay sa Panginoon, ay merong bagay na kaisipan na sumagi sa aking kaisipan, mga kapatid, na kapag tayo po ay para po ay gumaling po tayo, kinakailangan natin na magbayad ng napakalaki. Pag ikaw na ospital, sigurado na ang 20K, 30K, 50K, meron pa po nga doon ay nasa 300K na po yung babayaran. At nawalan na rin ng pag-asa, inuwi na rin, siguro iuuwi na rin po yun, mga kapatid. So, habang binubulay-bulay ko yun, mga kapatid, patungkol sa bill ng ospital, so iniisip ko na ang tao pala kapag nagkasakit, alam naman natin yan, na kapag ikaw ay na-ospital, ay malaki yung babayaran mo. Di ba? So, habang binubulay-bulay ko yun, mga kapatid, sa kaisipan ko, yung ginawa ng Panginoon, para lang po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo po ay magkaroon ng kagalingan. Yung kagalingan, temporal lang po dito sa lupa. Pero ang pinakamahalagang bagay na ginawa ng Panginoon ay yung magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan at tayo itinubos, mga kapatid. At tayo ay magmamana ng kanyang kaharian. So, napakalaki ng binayaran ng Panginoon, mga kapatid, para lang po sa tinatawag na salvation po natin. Napakalaki ng halaga na binayaran ng Panginoon para lang po tayo po ay makapanumbalik sa Diyos.
Diba? Naunawaan po ba natin mga kapatid? So, ganun kalaki yung binayaran ng Panginoon para lang po tayo ay makapanumbalik, para lang po tayo ay magkaroon muli tayo ng pag-asa na tayo yung magmamana ng kanyang kaharian. So, sana po ay pinapahalagaan po natin yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung binayaran ng Panginoon para sa atin. Amen? Sapagkat hindi po basta-basta yung ginawa ng Panginoon sa atin na napakalaking halaga yung binigay niya, mga kapatid. Hindi po pera, hindi gintot, pilak, sabi ni Pedro, pero ang kanyang ibinigay ay ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, mga kapatid. Na napakahalaga upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay muling makapanumbalik sa Diyos, upang tayo muli, mga kapatid, ay magmana ng kanyang kaharian. So, salamat po sa binayaran ng Panginoong Jesucristo. So, habang nagbubulay-bulay doon sa ospital, so, ang bill po ni nanay ay nasa 25K, pero dahilan sa PhilHealth, ay umabot na lang po ng 8K. Siguro kung nag-ano pa po ako ng DSWD, ay siguro mababawasan pa, mga kapatid. So, habang binubulay-bulay ko rin yun, mga kapatid, na ang Panginoon ay kagaya po ng PhilHealth, pero hindi corrupt, mga kapatid. Ang Panginoon ay mabuti. Ang PhilHealth, parang PhilHealth, mga kapatid, pwedeng ipul niya yung babayaran, parang DSWD, merong pagkikare, meron pa po ngang malasakit, mga kapatid. So yan po ay, kung titingnan po natin sa spiritual, ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin, merong care po sa atin, kaya binayaran niya ang lahat po para sa atin. Jesus paid in full, mga kapatid. So sana'y lagi po tayong magalak, lagi po tayo at magkaroon tayo ng kaunawaan na hindi po basta-basta yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So sa Romans chapter 6 verse 23, sabi po dyan, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord." So salamat po sa buhay na walang hanggan na binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen? So, papasalamat tayo dahilan binayaran ng Panginoon ang lahat-lahat. So, papaano kaya kung hindi binayaran ng Panginoon? Papaano kaya kung hindi binuwis ng Panginoon ang kanyang buhay? Walang tumigis na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. So, ano pong mangyayari po sa atin? Of course, tayo po ay walang buhay na walang hanggan. We will be lost, mga kapatid. Wala po tayong dakilang pag-asa at wala din po tayo sa araw na ito. Wala po tayong pag-uusapan kung walang redemption. Wala din po tayo na dakilang pag-asa patungkol sa inheritance. Hindi po tayo pwede na magmana ng kanyang kaharian. Hindi tayo magkakaroon ng kagalingan. Wala po tayong body change. Kaya kung walang binayaran ng Panginoon, walang tinubos ang Panginoon, mga kapatid, we will be all lost. Lahat po tayo ay walang pag-asa sa buhay na ito. Sana po ay nakikita nyo ang bagay na yan at napagbubulay-bulay natin na kung wala ang Panginoon, mga kapatid na nagbayad, tayo po ay wala pong pag-asa sa buhay na ito. No? Kung wala ang Panginoon na nagbayad, nagtubos sa ating mga buhay, panigurado, wala po tayong inheritance, walang blessing, walang buhay na walang hanggan, walang rapture na magaganap sa atin. Pero ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay kailangan tubusin ang mga nasa aklat ng buhay, mga kapatid. Amen. So basahin ko lang sa Revelation chapter 5, tutungo tayo sa Bible study. So dito po kasi talaga ginugol ko yung lahat ng panahon ko patungkol sa Book of Life, sa Lamb's Book of Life. Titingnan po natin ang bagay na yan. Sa Revelation chapter 5, verse 1, kahit po si John dito ay nanangis siya, mga kapatid.
Sa verse 1, basahin po natin, therefore being justified, Revelation chapter 5, Revelation chapter 5, verse 1. Sabi po dito, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within on the backside sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor on earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much. Si John po ay tumangis. Nung makita ni John, mga kapatid, na walang sino mang karapat-dapat na magbukas nung aklat na yon, mga kapatid, ay nanangis po si John. So ganun po kahalaga yung librong yon na hawak-hawak, na merong 7 selyo, mga kapatid. Yung book na yon na nasa kamay ng Diyos, mga kapatid, na merong selyong, may selyo, may 7 seals, ay sabi ni John, nakita ni John na walang karapat-dapat na magbukas nun, mga kapatid, at walang karapat-dapat na magkalag nung 7 seals na yun. Pero sabi po dito, and I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. So, sino po yung karapat-dapat, mga kapatid? Sino po yung karapat-dapat na magkalag ng 7 selyo at mag-open ng book na yon? Ang Panginoong Jesucristo. Wala pong iba na may karapatan na kumuha ng aklat na yon, mga kapatid, na mayroong 7 selyo at buksan ito, mga kapatid. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, pinag-aralan na po natin ito kung ano ang book na ito. Ano po ba yung book na ito, mga kapatid? Ang book na ito ay tinatawag na Book of Redemption. Ang book na ito ay tinatawag na The Lamb's Book of Life. So, ano po ba yung content ng book na ito? Dito po ay nakalagay po yung tinatawag na inheritance. Nakalagay po dito yung tinatawag na pangalan po natin. So kung nakalagay po yung pangalan po natin dyan, kayo yung mga i-claim, kayo po yung mga itutubos ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating Panginoon, dahil yung mga alagad ay nagsasabi na sila ay nakakapagpalayos ng demonyo, nagagawa nila yung mga signs and wonders, pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dahil nakakapagpalayos kayo ng demonyo. Magalak kayo kung ang inyong pangalan ay nakasulat doon sa langit. So, kung nakasulat yung ating pangalan doon sa Book of Life, mga kapatid, tayo po yung mga tutubusin, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. At dyan po, mga kapatid, yung iniyakan ni John, mga kapatid, ayon yung mga tutubusin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sobrang umiyak si John sapagkat alam niya kung walang bukas ng aklat na yon, makakapagkalag ng selyong yon, mga kapatid, hindi po tayo maliligtas. We will be lost forever. Pero salamat dahilan kinuha ng Panginoon yung book na yon, kinalagan yung 7 selyo, at inopen ito, mga kapatid, na kung saan nandoon yung mga pangalan po natin, mga kapatid. Amen? Do you believe na nandoon po yung mga pangalan po natin? Amen? Kasi napakahalaga po ng librong yon, mga kapatid. The Lamb's Book of Life, kung saan ay nandoon yung, it is the full redemption. The whole plan of God ay nandoon, mga kapatid. So, pag-usapan din po natin ang about sa Book of Life at sa Lamb's Book of Life. So, babasa lang po tayo ng quotes.
The souls that are in prison now. Okay. Sa paragraph 143. Doon mo, Sir Ann, sa souls that are in prison now. So, pagtiyagaan nyo mga kapatid. So, marami po tayong babasahin. Pero, napakahalaga din naman ito mga kapatid na maintindihan po natin ang about sa the Lamb's Book of Life, the Book of Life, at kung ano ba ang nilalagay nito. So, alam naman po natin kung ano ang nakalagay po doon sa Lamb's Book of Life. Yung mga pangalan natin nandoon. Kung naniniwala kayo na kayo'y nobya, kung kayo'y naniniwala kung kayo ay meron pananampalataya, kaya kayo naglilingkod sapagkat alam nyo na nandoon yung inyong yung pangalan mga kapatid doon sa Lamb's Book of Life. So, sabi po diyan, notice now when this Redeemer, John looked around and here sat God on the throne with the book in his hand that had been sealed with 7 seals. Merong libro na nasa right hand ng ating Diyos at ang librong yon ay merong 7 selyo. And the whole plan of redemption was in it. So, ganun po kahalaga yon mga kapatid. Yung librong yon, nandoon kasi yung whole plan of redemption. Sa paragraph 144, and it has been lost by human race. So, nawala po pala ito mga kapatid ni Adam, ng mga tao. And God, it went back where Satan couldn't take it. He just caused him to lose it. But where did the book go to then? So, dati po itong nasa kamay ng tao, mga kapatid. Yung librong ito ay nasa kamay ng tao. No? Pero dahilan si Adam, mga kapatid, ay nagkasala, siya ay napol, na wala po ito sa kamay ni Adam, sa mga tao. So, kagaya po ng sinasabi ko, napakahalaga ng book na ito sapagkat ang book na ito ay nandoon yung mga pangalan natin. Kung hindi po nagkasala si Adam, mga kapatid, nag-enjoy po sana po tayo dito sa lupang ito. We have the inheritance, we have the blessing, we have the kingdom, no? Meron tayong eternal life. Pero dahilan nagkasala si Adan, mga kapatid, nawala ito sa kamay ni Adam. At tayo din po ay nawala kasama ni Adan. Sabi po diyan, but where did the book go to then? Didn't belong to the human race. The blessings didn't belong here. Here the human race had lost it. So it went right back to its original owner, that was God. So yung book na ito ay bumalik sa ating Diyos sa buhay. Hindi ito kinuha ni Satanas, kundi ito po ay naibalik sa Diyos nating buhay, mga kapatid. Yun yung nakita ni John na nasa luklukan. Sana po ay naiintindihan nyo yung bahagi yan. So sa paragraph 145, here he sit with it, and he called for somebody to call and claim it. John looked around, and there was no man in heaven, no man on earth, nobody, no angel, nothing could take the book or to loose the seals. So walang nakita si John na karapat-dapat upang buksan yung librong yon at alisin yung nakapulupot na selyo, mga kapatid. No man was worthy. John said he wept bitterly. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung hindi binayaran ng Panginoon, kawawa tayo mga tao. Kawawa tayo mga itinalaga ng Diyos. Pero ang Diyos mabuti. Ang Diyos, mga kapatid, before the foundation of the world, ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa The Lamb's Book of Life, the Book of Life. So mamaya titingnan din po natin kung anong pagkakaiba ng Lamb's Book of Life saka Book of Life. Mayroon po bang pagkakaiba yan, mga kapatid? So mamaya, tingnan po natin yan. So ito po ay Bible study. 147. Then an angel came to him, said, "Weep not, John, for the Lion of the tribe of Judah has prevailed, and he is worthy." And John looked to see a lamb or see a lion, and what did he find? A lamb. It was a bloody lamb. A lamb that had been slain. How long? Since the foundation of the world. So alam po natin, mga kapatid, ang mga predestinado
before the foundation of the world, meron na pong aklat. At yung aklat na yon ay nandoon na po yung mga nakatalaga. Nakasulat yung mga pangalan po natin doon kung tayo po ay mga itinalaga ng Diyos. Amen. At before the foundation, bago pa man na nabuo ang sanlibutan ito, ay nandoon na tayo mga kapatid. Sa 149, the Lamb came forth, walked up to him that had the book in his right hand and received the book and climbed up on the throne and sat down. That's it. It was over. When the seals were revealed, when the last one, that was everything that he had redeemed, there was nothing. He come to redeem. Siya'y pumaraon, mga kapatid, para i-redeem. Why didn't he redeem them 40 years ago, 2,000 years ago? See, their names are on the book of life, in that book, and they had to stand here because it was God's purpose to redeem them. So yung purpose ng Diyos, ng ating Panginoon, mga kapatid, ay to redeem yung mga tao, yung nakasulat, yung pangalan na nakasulat doon sa aklat na yon. Their names were put on the Lamb's book of life before the foundation of the world. The Lamb was put there with it to be slain. Here come the Lamb, when was slain, come back to make intercessions. Okay, salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. So, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon sapagkat kinuha ng Panginoon yung aklat na ito. Amen? Kasi kung hindi kinuha ng Panginoon, hindi sana, mga kapatid, we will be lost forever. Wala po tayong kaligtasan. Tayo ay hindi magtatamo ng inheritance. Hindi po tayo mag-i-enjoy sa mga pangako ng Diyos. Pero dahilan ng Panginoon ay binayaran ng lahat, tinubos tayo, kinuha yung aklat na yon, the Lamb's Book of Life, kung saan nandoon yung mga pangalan po natin. No? Nandoon yung tunay na mga original na pangalan po natin before the foundation of the world, mga kapatid, nandoon na yon. So, hindi po nagkataon na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Hindi nagkataon na ikaw ay narito, mga kapatid, na tumanggap sa Panginoon. It is not your will. It is the will of God to us. Kaya kung maintindihan natin yung predestination, mag-i-enjoy tayo, mga kapatid, sa paglilingkod na ito. Kaya nga po, wala po tayong maipagmamalaki. It is not by works o gawa po natin para tayo ay magmalaki. Bakit tayo naligtas? Hindi po, mga kapatid. Kaya tayo naligtas dahilan sa pananampalataya lamang po natin sa ating Panginoong Jesucristo. It is not by works. Of course, merong works ang mga believers. After na sila po ay iligtas, sila po ay magpapakabanal, sila ay gagawa. Pero hindi po yung mga gawa po natin sapagkat we are not worthy. Kaya nga po si John, tumangis, tumakita na walang karapat-dapat na magbukas ng aklat na yon, na kung saan nandoon yung mga pangalan po natin, ay tumangis siya, mga kapatid. Kasi walang taong karapat-dapat. Lahat po tayo ay mga makasalanan. Lahat po tayo ay merong weakness. Pero salamat, merong isa, ang ating Panginoong Jesucristo na kumuha ng aklat, mga kapatid. At tayo'y Kanyang tutubusin. Kanya tayong tinubos, mga kapatid. Amen. So, pag-usapan naman po natin yung tinatawag na Book of Life sa Lamb's Book of Life. So, meron po bang pagkakaiba yung Book of Life sa Lamb's Book of Life? So, magiging tapat ako sa inyo, mga kapatid, sapagkat kahapon at nung nakaraan ay napapuzzled ako sa Book of Life sa Lamb's Book of Life. Sapagkat, sabi ko, anong pagkakaiba nitong dalawang ito? So, although na meron na tayong turo sa bagay na ito, pero tingnan po natin, so ito naman po ay Bible study, at pwede nating tingnan ang bagay na ito. So, ano po ba yung pagkakaiba ng Book of Life sa Lamb's Book of Life? So, malinaw po sa atin na yung book na ito ay nandoon yung mga pangalan po natin, mga kapatid. Amen? Naniniwala po kayo na nandoon po yung mga pangalan po natin, yung new name po natin, yung original na pangalan po natin,
At kung nandoon yung pangalan po natin, mga kapatid, kayo yung mga tutubusin ng Panginoon. Kayo yung ikiklaim ng Panginoon. At kayo yung karapat-dapat na magmana ng kanyang kaharian. Kaya kung nandoon yung pangalan nyo, napakapalad po natin, mga kapatid. Amen? So, dito po sa question and answer on the seals, pag-usapan po natin yung pagkakaiba ng Book of Life sa The Lamb's Book of Life. Meron po ba itong pagkakaiba? So, sabi po, ito po ay sa question and answer. Nung nangaral po si Brother Branham patungkol sa selyo, ito po ay natanong, Brother Branham, is the Lamb's Book of Life and the Book of Life the same book? Ito po ba ay same na libro? Na book? Sabi ni Brother Branham sa paragraph 112, sure. See, because that's where all redemption is wrote in this book. See, their names were in. So, yung Book of Life sa Lamb's Book of Life ay same po ito, mga kapatid. Wala pong pagkakaiba. So, back-upan po natin mamaya yung bagay na yan. So, bigyan ko pa po kayo ng isang katanungan sa question and answer. Number 1, 1964, Sir Ann. So, napakalaga po ng book na ito, mga kapatid. Huwag po natin ito na basa-basa sapagkat kung hindi po natin maintindihan ang bagay na ito ay di natin ma-enjoy ang patungkol sa predestination. Pagkaunawa sa paunang kaalaman ng Diyos. Question and answer? Was Judas Iscariot? Name blotted out of the Lamb's Book of Life? Ito po ay tanong pa rin. Was Judas Iscariot's name blotted out of the Lamb's Book of Life? Okay, sabi po dito, sa paragraph 220, was Judas Iscariot's name blotted out of the Lamb's Book of Life, or was it ever on it? So, ang tanong, mga kapatid, ay kung yung pangalan po ba ni Judas ay naalis doon sa Lamb's Book of Life o kaya nandun ba talaga yung pangalan ni Judas doon sa Lamb's Book of Life? Yun po yung tanong. So, sabi ni Brother Branham, yes, it was on it and it was blotted out. So, sabi po natin na sa The Lamb's Book of Life ay wala po doon na nabablatted out, naaalis, mga kapatid. Pero sabi ni Brother Branham ay yung pangalan ni Judas ay nandoon pero naalis. So, anong pinapakita nito, mga kapatid? So, meron pa po kasing at marami po kasi na nalilito sa bagay na ito, kahit po sa panahon ni Brother Branham, kasi Brother Branham ay doon sa exposition of the seven church ages, pinaliwanag niya ito, mga kapatid, ng maigi, patungkol sa The Book of Life and the Lamb's Book of Life. So, isasummary ko ito, mga kapatid, kasi mamaya magbabasa na lang po tayo. Yung Lamb's Book of Life, saka The Lamb's Book of Life, ay iisang libro lang po ito. Ito po ay iisang libro, mga kapatid, pero may section, mga kapatid. Yung Lamb's Book of Life or Book of Life ay meron po palang 2 section. Yung isang section, yung isang bahagi, parang, di ba yung Biblia, mga kapatid? Yung Biblia ay isang book, pero compilation ng maraming books. Naunawaan niyo po ba? Book of Esther, Book of Jeremiah, o kaya naman New Testament and Old Testament. It is a book, mga kapatid. So, yung Lamb's Book of Life, saka The Lamb's Book of Life ay isa lang po ito, pero meron pong 2 section. Yung isang section po, mga kapatid,
kung saan nakasulat lahat ng pangalan na hindi pwedeng i-blotted out o i-remove, mga kapatid. Pero yung isang section doon sa Lamb's Book of Life or Book of Life ay pwede pong ma-remove. So sana ay nakukuha nyo, mga kapatid. Nakukuha nyo po ba, mga kapatid? Isang libro na meron pong dalawang section. Kagaya ng isang Biblia, merong old, saka merong new. Kagaya sa tao, merong espiritu, merong kaluluwa, merong katawan, pero isang tao. Naunawaan po ba, mga kapatid? So sana ay naunawaan nyo ang bagay na yan. So para mas higit po nating makita. So, kahit po sa panahon ni Brother Branham ay maraming ang tatanong patungkol sa The Lamb's Book of Life saka yung Book of Life. So, sa The Anointed Ones at the End Time, 1965, mas maganda sana kung ito po ay na PowerPoint pero kulang na rin po talaga sa oras, mga kapatid. So, di ko na rin po nagawan ng materials. So, pagtiyagaan na lang po natin. Sabi po dito, doon sa The Anointed Ones at the End Time, naipasa ko? Sabi po dito sa 261, paragraph 261, "Now let there comes your name on the book. See, you've got it picked out. And you that's not here and out in that on the hooks up is Dr. Lee Bale sitting here. He is grammarizing the book of the 7 church ages and the problem come up or the question about your name taken of the Lamb's Book of Life." So, dito, mga kapatid, ay sinasabi ni Brother Branham, meron daw po na nag-arise na isang question na yung meron daw na mga pangalan na pwedeng maalis doon sa Lamb's Book of Life. So, sabi po kasi natin, yung Lamb's Book of Life ay walang pwedeng ma-erase doon. Before the foundation of the world ay wala nang pwedeng maalis doon, mga kapatid. Pero tingnan nyo, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, meron daw nagtatanong about dito. So, binibigyan niya ng emphasis ang bagay na yan. And the problem come up or question about your name taken of the Lamb's Book of Life. See, it's puzzled a lot of ministers. So, kahit yung mga ministro sa panahon ni Brother Branham ay maraming kaisipan at maraming opinyon at maraming katanungan patungkol sa bagay na yan. But wait, till you get the book, you'll understand. So ano po ba yung tinutukoy na book dyan? Yung 7 church ages. Yung exposition of the 7 church ages. Kapag nalimbag na yung 7 church ages, mas maiintindihan nyo, sabi ni Brother Branham. And if you just got any light in you, see? So, punta rin po tayo sa the exposition of the 7 church ages, the Sardisian church age. So, dito mas maraming ipinaliwanag si Brother Branham patungkol sa the Lamb's Book of Life saka the Book of Life. To begin with, yan, nandyan. Sabi po dyan, to begin with, there is no basis for the claims that the Lamb's Book of Life is not the same as the Book of Life. So wala daw pong claim o basis na magkaiba yung dalawang yon. Yung Lamb's Book of Life ay same lang po yon sa the Book of Life. So the Book of Life might be called the Lamb's Book of Life or Christ's Book of Life. Or even thy book and the book of the living. So, iba-iba lang po yung
tawag, mga kapatid. Lamb's Book of Life, Christ's Books of Life, or Book of the Living. So, naiintindihan natin ito sa panahon po ni Moses, nung nakikipag-mediate si Moses sa ating Panginoon, at alam naman natin na yung Israel sana ay lilipulin na ng Diyos. Pero sabi ni Moses, alisin niya na lang yung kanyang pangalan doon sa aklat ng buhay. Pero pero hindi pinayagan ng Diyos yun, mga kapatid. So, sabi diyan, balikan natin, the Book of Life might be called the Lamb's Book of Life or Christ's Book of Life or even thy book and the Book of the Living. Only names are written in it. So ano po yung nakalagay doon sa book na yon? The Lamb's Book of Life, yung mga pangalan natin, mga kapatid. Nandoon yung mga pangalan po natin. Napakahalaga nandoon yung pangalan nyo. Kasi kung wala yung pangalan nyo, we will be lost, mga kapatid. Tayo ay walang pag-asa. Pero salamat. Kung tayo tumanggap sa Panginoon, naniniwala ko before the foundation of the world, nandun na po yung pangalan po natin. Sapagkat yung mga wala sa librong yan ay mga mapapahamak, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak na kayo nagpapalayas ng dyablo. Kundi magalak kayo kung ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit, which is the Lamb's Book of Life or the Book of Life. And all that dwell upon the earth, Revelation chapter 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship him, the beast, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, yung mga hindi po nakasulat doon sa Book of Life or Lamb's Book of Life, mga kapatid, ayun yung mga magpupul away. Yun yung mga sasamba sa the beast. Di ba? Sa Antikristo. Sila yung mga tao, mga kapatid, na susunod sa Antikristo at magpupul away. Hindi susunod sa ating Panginoong Jesucristo. Revelation chapter 17 verse 8, the beast that thou sawest was, and it is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wander, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and it is not. Yet, is Revelation chapter 20, 12 hanggang 15, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books, so, tingnan niyo po yung salitang books dyan, were opened. Meron daw po mga librong, mga nabuksan. And another book was opened, which is the Book of Life. So, merong maraming mga libro na nabuksan at merong isang libro na nabuksan din, which is the Book of Life. So, sana'y nakukuha nyo, mga kapatid. And the dead were judged out of these things which were written in the books. So, darating yung panahon, mga kapatid, sa white throne judgment na husgahan ang lahat ng tao. Merong mga taong haharap sa paghuhukom, mga kapatid, sa darating na yan, sa white throne judgment, mga kapatid. At yung mga taong yung pangalan ay wala doon sa Book of Life, sila po yung mapapahamak. Pero at yung mga gawa ng mga makasalanan, mga kapatid, were written in that books. So magkaiba po yung books saka yung isang book lang. According to the word. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up in the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So, yung mga works, mga kapatid, yung mga gawa ng tao, ay nandun po pala sa isang books. Doon po nakasulat, hindi po doon sa Book of Life, mga kapatid. Kasi yung Book of Life, nandun po yung mga pangalan lang. Pero yung mga gawa ng tao ay nandoon sa maraming libro, sa books, another book, mga kapatid. So sana ay nakikita niyo ang bagay na yan. So wala po kasi akong ma-illustrate. Sabi po dyan, this is the second death, and whatsoever was not found written in the book of life was cast
into the lake of fire. So, yung mga taong wala sa book of life, mga kapatid, ay itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pasalamat po tayo kung ang pangalan po natin ay nasa book of life or Lamb's book of life. Amen? Dalawa lang naman po yan eh. Kung nandun po kayo sa section ng bride or hindi na pwedeng ma-erase o kaya doon sa isang section na pwede pa rin na ma-erase, mga kapatid. So, mamaya ay babasahin po natin about sa section ng Book of Life. This is the second death, and whatsoever was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. You can see that though there are other books mentioned, there is always the reference to one book containing names. In the Revelation, it is called the Lamb's Book of Life or Book of Life. So, meron po bang pagkakaiba ang Lamb's Book of Life sa Book of Life, mga kapatid? Wala pong pagkakaiba, sabi ni Brother Branham. Okay. Bumasa pa tayo ng mga quotes. Thus, if God has so designed, siguro doon, di ko pala ito na isa-in sa'yo, Sir Ann. Pero sa Romans chapter, dito sa Sardisian Church Age pa rin, nagsimula doon sa Romans 4:8, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Sa baba lang siguro yon. So, basahin ko na lang po siguro. Pero, walang paragraph. Pero yung start nito ay Romans 4:8, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Nandun lang po yun sa baba. So, pagpaumanhin niyo, mga kapatid, sapagkat ito ay bahagi ng Bible study. So, pag-usapan natin ang Lamb's Book of Life saka Book of Life. Sabi po dito, Blessed is the man whom the Lord will not impute sin, but indeed she shall be with him in his throne of judgment, judging the world and even in angels. So, merong mga tao, mga kapatid, na klase ng tao, ang nobya ng Panginoon na makakasama ng ating Panginoong Jesucristo na katabi niya na maghuhusga at hahatol sa mga tao, mga kapatid. So, mapalad ang nobya ng Panginoon. Mapalad tayo kung tayo'y kabahagi sa nobya ng Panginoon na makakasama ang ating Panginoong Jesucristo na hahatol sa mga anghel at sa mga tao dito sa sanlibutan ito. Her name, sabi po dito, magpatuloy po tayo, her name, each of her members was written in the section. So, meron na pong sinasabi po dito si Brother Branham, the section of the Lamb's Book of Life. Before the foundation of the world. Secondly, there is another class. Siguro, search mo na lang, Sir Ann. Section of the Lamb's Book of Life. O yan, nandyan na. Okay. Okay, nandyan na. Her name, each of her members was written in a section of the Lamb's Book of Life. So, meron po palang section yung Lamb's Book of Life. Diba? Kagaya po ng sinabi ko, meron pong dalawang section ang Lamb's Book of Life. Yung hindi pwedeng burahin ng mga pangalan at yung mga nandito sa kabilang section, ay nandito po yung pwedeng mabura yung mga pangalan. Pero nandito po dito po kasi,
Sabi natin, yung mga hindi pwedeng burahin, yung nobya ito, yung mga itinalaga ito ng Diyos, mga kapatid, na kahit anong gawin ni Satanas, ay wala pong magagawa. Pero dito po sa kabila, the foolish virgin, the righteous, and kagaya ni Judas, mga kapatid, na na-blotted out yung kanyang pangalan. Pero nakasulat na doon sa Book of Life before the foundation of the world. Kagaya po, ito po paglalarawan, sa Old Testament, alam po natin na may 12 tribes of Judah. Pero alam po natin na doon sa 12 tribes of Judah, merong isang Dan saka Ephraim na hindi po nakasama sa inheritance, na blotted out, na remove, mga kapatid. Kahit po doon sa 144,000 Jews, hindi po kasama ang kanyang tribo. Nawala po sila, mga kapatid. So, kagaya ni Balaam na nakasama doon sa another class, ay na-blotted out ang kanyang pangalan. Okay, sabi po dyan, before the foundation of the world. Secondly, there is another class. Their names are also in the book of life. They will come up in the second resurrection. Yung second resurrection, mga kapatid, after the 1,000 years, such are the foolish virgins and the righteous are the spoken of the Matthew 25. So, kagaya po ng sinasabi ko, mga kapatid, mayroong nobya ng Panginoon, ang pangalan po nila ay hindi pwedeng mabura, mga kapatid. Pero dito po sa kabila, another section ng Lamb's Book of Life ay kagaya po ng mga foolish virgin, kagaya po ng mga righteous. Sino po yung mga righteous na ito? Yung mga tumulong sa nobya ng Panginoon. Hindi po sila na born again, sabi ni Brother Branham, pero sila ay binigyan ng karapatan. Sila ay nasa Book of Life before the foundation of the world. So, sabi po dyan, bilisan lang po natin, sabi po dyan, in this class also are those who do not worship the beast or become involved in the Antichrist system, but die for their faith even though they are not in the bride, not having been born again. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, yung mga righteous, kahit hindi po sila na born again, sila po ay kung nakasulat po yung pangalan nila doon sa Lamb's Book of Life, the Book of Life, ay sila po ay merong bahagi sa buhay na walang hanggan. And thirdly, there are the borderline Christians such as we saw in Israel coming out of Egypt. These had their names in the Book of Life and their works written in the books. So, yung mga gawa, mga kapatid, yung mga ginawa ng tao, yung mga kasalanan ng tao ay nakasulat po doon sa isang books, mga kapatid. Doon sa maraming libro. Doon po yun nakasulat, hindi po sa the Book of Life. And this having failed to obey God and being void of the Spirit, though even the signs and wonders were amongst them, will have their names removed from the Book of Life. Among this group will be the ones like Judas. So, ang mga tao ranas ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay pwedeng ma-blotted out. Kaya pala yun yung problema ni Brother Branham, bakit merong mga nakaranas ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay nawala pa din sa paglilingkod sa Diyos at sila po ay hindi nagtamo ng buhay na walang hanggan. Sabi po dyan, amongst this group will be the ones like Judas. So si Judas, karakasama ng ating Panginoong Jesucristo, pero at the end of the day, kung anong pagkatawag niya, kung ano ang itinalaga sa kanya ng Diyos, mga kapatid, ay nagmanifest pa rin ito. Siya po ay naging traidor at nagpaway sa ating Panginoon. Hindi munod sa Panginoon. So, hindi po ito, ito po ay hindi po kagustuhan po natin, ito kagustuhan ng Diyos, mga kapatid. So, kaya ang salvation ay nasa Panginoon talaga. Among this group will be the one like Judas, who though entirely void of the Spirit but are religious, will have the manifestation in their lives, though on the books were not elected in him, such also as Balaam will be in that group. Fourth and finally are the ones whose names have never been or will ever be written in the book. So mapakaraming tao, mga kapatid, ang hindi nakasulat sa the Book of Life or the Lamb's Book of Life. Na sila po yung mapapahamak at sila po yung sasamba sa Antikristo, sila po yung mga hindi susunod sa Panginoon.
Pero salamat sa biyaya ng Panginoon kung tayo po ay kasama doon sa mga itinilaga ng Diyos before the foundation of the world, na tayo ay hindi na pwedeng alisin ang ating mga pangalan doon sa The Lamb's Book of Life, mga kapatid. Kaya kung nandoon yung pangalan natin, secured ang ating mga buhay, mga kapatid. Naghihintay na lamang po tayo ng glorification at naghihintay na lang po tayo ng mga pangako ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay nandoon sa section na yon, sigurado mga kapatid, tayo po ay maghahari kasama ang Panginoon. Amen. So, dalawang, ano na lang mga kapatid, quotes na lang, at tayo po ay magtatapos. Di ko na po babasahin ang marami pa. So, the Sardisian Church Age pa rin. So, sana po ay naiintindihan po natin yung The Lamb's Book of Life or Books of Life ay same lang po ito mga kapatid, pero meron pong dalawang section. So, yung isang section ay hindi pwedeng alisin yung kanilang pangalan, pero meron pong isang section na hindi pwede pang i-remove ang kanilang pangalan. Pero sana nandun po tayo sa isang klase ng section na hindi pwedeng alisin yung mga pangalan po natin, mga kapatid. Gaano po tayo kapalad kung nandoon po tayo, mga kapatid. Amen? So, dito, thus, if God has so designed, dalawang quotes na lang. Thus, if God has so designed, doon lang sa yan. Sabi po dyan, thus, if God has so designed that there be those whose names are placed in a section of the Lamb's Book of Life. So, meron po talagang section. And cannot be erased, for they are the names of His bride. Nandun po ba tayo, mga kapatid, ang nobya ng Panginoon? Yung isang section doon sa Lamb's Book of Life na hindi pwedeng alisin, mga kapatid, o burahin. Amen. It cannot be erased. Then we must accept that. Amen. If it also states that there are those whose names were placed in the record of the Book of Life, but in the foreknowledge of God, they were to fall and have their names removed, we must accept that. So, kagaya ni Judas, kagaya ni Balaam, at yung mga naging mananampalataya na nag-fall away, mga kapatid. So, yan po ay predestination, mga kapatid. Mas maintindihan po natin yan through predestination, na merong mga taong itinalaga ang Diyos na hindi na talaga pwedeng mabura ang kanilang pangalan, hindi na pwedeng mawala, mga kapatid. Pero merong mga itinalaga rin ang Diyos na pwedeng mabura ang kanilang mga pangalan. According to their works and according sa kanilang mga ginawa dito sa lupa. Kagaya po ni Judas, ni Balaam, at kagaya ng mga tao na sumamba sa Antikristo. Sabi po dyan, and if there are those whose names were never placed upon the record of life, so iniiba-iba ni Brother Branham yung pagkakasabi, the record of life, the book of life, the Lamb's Book of Life. It's just the same. We must accept that also. If there are those who will not enter into the life eternal after the white throne judgment solely on the grounds of being good and kind just to the elect of God who are His brethren, then we cannot but accept that. Parang magkano yung magkadugtong. For who knoweth the mind of the Lord that should instruct him? Rather let us be subject and pay to Him who is Father and live. So, pinapakita doon, mga kapatid, na meron pong section yung The Lamb's Book of Life. So, another quote, last lang po ito, hindi ko na po basahin ang iba pa. The works is faith expressed. So, pagpaumanhin niyo, mga kapatid, sapagkat ito ay Counting Bible Study. So, sana ay nakikita natin yung pagkakaiba ng The Lamb's Book of Life saka yung Book of Life. Wala po itong pagkakaiba, mga kapatid. Yung Lamb's Book of Life or Book of Life is just the same, or the Book of the Living, the Record of Life, the Christ Book is just the same. It is one book.
So sabi po dyan, the Baptists believe there's two separate books. So dito, mas maintindihan po natin na yung mga Baptist po pala ay naniniwala po sila meron pong separate books. Ano po yung separate books na ito? The Book of Life saka the Lamb's Book of Life. Pero sabi po dyan, in one way, it is two separate books. And another way, it is not two separate books. I'm two separate people. I'm body and soul and spirit. Three separate people, but I'm only one makes me as a being. So, pinapakita doon, mga kapatid, ni Brother Branham na wala daw pong yung Lamb's Book of Life, mga kapatid, ito po ay isang book lang, pero doon sa loob ng book na yon ay meron pong dalawang section. May dalawang book. Ano po yung dalawang book na yon? Yung isang section or isang book ay yung mga nakalagay po doon, yung mga pangalan ng nobya ng Panginoon at yung mga hindi pwedeng erasen. Hindi pa pwedeng i-remove. Pero doon po sa isang kabilang book, nandoon yung Polish Virgin, nandoon po yung mga righteous, at nandoon din po yung mga tao na pwedeng ma-remove ang kanilang pangalan na kagaya ni Judas, kagaya ni Balaam. Yung mga taong nag-fall away, mga kapatid, na hindi sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa panahon ni Brother Branham, meron siyang kaisipan na bakit maraming mga Kristiyano ang nakaranas ng presensya ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, pero tumalikod, nag-fall away sa Panginoon. So, their names are in there in the Book of Life, pero na-remove, mga kapatid. So, pasalamat tayo kung nandun po tayo sa kabilang section. Nandun sa hindi pwedeng alisin. Sa 21, paragraph 121, there's only one book of life. Like there was a germ of the wheat that came up through the stalk and went through the tassel and walked and out through the husk and into the wheat. All the way along there, you say, now that's a wheat laying there. It is not the wheat, it is the stalk, but together it's the wheat. See, it's the wheat because it's all one stalk. So pinapakita lamang po ni Brother Branham, kagaya po ng isang trigo, mga kapatid, ay yung aanihin lang naman talaga doon ay yung bunga. Pero yung dahon o kaya yung parang ganyan, itatapon yun, mga kapatid. So kagaya ng Book of Life, merong section na maalis po talaga at merong hindi po pwedeng alisin, mga kapatid. Na yun yung mga taong mag-inherit ng kaharian ng ating Panginoon. Okay, next. The others was carrier, the others was a carrier, it must perish, and that's the one place sounds like you can have your name taken of the Lamb's Book of Life. So sana po ay naiintindihan natin ang bagay na yan. So that's where it is. It's all in that great revelation there. Was made known during the time of 7 seals. Why it is? How some people can't believe it. So sana po ay naiintindihan po natin yung Lamb's Book of Life, mga kapatid. Yung Lamb's Book of Life or Book of Life, it's just the same. Pero meron pong dalawang section. Yung isang section ay hindi pwedeng burahin yung mga pangalan, pero yung isang section nandoon, yung Polish Virgin, yung righteous people, at kagaya ni Judas nandoon, pero binura yung kanilang pangalan, mga kapatid. So, sana po ay mas lalo po nating ma-appreciate ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Jesus paid it all, mga kapatid. Nung kinuha niya yung book na ito, tayo po ay may karapatan na. Meron na tayong eternal salvation. At kung tayo ay nandoon sa section na hindi pwedeng i-remove ang ating pangalan, salamat po sa biyaya ng Panginoon. We are the bride. Tayo po ay tatanggap ng inheritance ng Panginoon. Hallelujah. For this book is the book of redemption, and this is the whole plan of redemption of God, mga kapatid. Yun lamang po. Sana po masigit po maunawaan pa. Kung loobin pa ng Panginoon ay masigit pa po itong palawakin. Sabagat marami pang sinabi si Brother Branham doon sa exposition of the 7 church ages, at mas lalong maintindihan po natin ang predestination at pagtatalaga ng Diyos.
sa buhay na ito. Kasi meron po talaga nagtatalaga, merong itinalaga sa kapahamakan na nakita na ng Panginoon na mapapahamak, pero merong mga tao na itinalaga ng Diyos na hindi po sila mapapahamak, mga kapatid. And salamat sa biyaya ng Panginoon. Kaya po tayo naglilingkod sapagkat we're claiming, we have confidence na nandun yung mga pangalan po natin. Amen? Nandun po ba yung mga pangalan po natin? Can you say amen? Siya nawa, mga kapatid. So only God knows. Hindi po tayo po pwede na talagang 100% na, pero nandun po yung pananampalataya po natin that our names are written in the book of life before the foundation of the world. Yan po ay nandoon na yung mga pangalan po natin. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. At di na po ako mananalangin. Bibigay ko na sa ating kapatid, Brother Jeff. God bless you.